Mainit na ba sa inyo ngayon dyan? Opo, mainit na. Nana po yung, parang nawala po yung amihan. Sabi nung ano eh, sabi nung isang kaibigan ko na climate scientist, nagtapos na yung ano eh, tapos na daw yung umiyan eh. Ano ba? Climate scientist pa nga sa kanya or meteorologist. Parang both yata po. Depends on ano ba yung, ano, Hindi, ano ko kung ano yung degree ng kaibigan ko. Alam ko weather may parts na I think weather prediction and then yung work din niya eh. po. So, mhm. So, Okay. What? passenger Mm, speed. So, ang i-assume natin, no, ano yung fixed wages at mass. Mhm. So, tama naman. okay. 85 May, tapos unreleased now. Mm, circular path po horizontally, yung on the plane. Walang, actually, irrelevant yan eh. Kasi Mm, yung centripetal force, yung titingnan lang natin yung net force along towards the center. So, ito, plot ng net force towards the center versus speed. So, ang ina-assume lang dito ay perform experiment, constant speed. Tapos, tingnan mo yung force, yung centripetal force versus speed. And then, bagu-baguhin mo yung situation. Palitan mo yung speed, ano yung magiging centripetal force. So, ito parang isin mo galing yan sa tabulation na gano'n. okay, anyway. R is
What happened to the internet? Bakit? Wala mo, parang hindi na nag-respond. Close ko na po muna yung okay. 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 Here it is. Kaso may ginagawa ko nga pala, okay. Understand. The platform for this work. So net force is, so i-relate mo yung net force sa ano, sa V squared over R. Paano ba sila related? Okay, ngayon yung MA, yan yung capital F. Kasi ang pinapaplot lang sa'yo net force eh. So yung plot na yan is net force versus speed. So ang starting point talaga niyan, F net equals mv squared over R. Tapos ang ano niyan, pinapatingin sa'yo ano trend. Kasi pag based on your expression, di ba, magagraph mo yung ano eh. For fixed V, for example, dito, if F equals, so from there, F equals mv squared over R, mv squared over R. Tama? Kasi net centripetal force eh. So net force towards the center is mv squared over R. That's F as defined by the problem. So from there, pag pinlot mo yung F versus V square, ano ba yung what's held constant? The radius is held constant. Hindi naman nagbabago yung mass. So pag pinapatabilis or pinapaplot sa yung F versus V, tinan mo, quadratic yan. So F equals yung quantity m over r times v square. Pero ang tinatanong kasi, okay, so may plot ng ganyan. Ano yung slope at a given value of v? Bale, yung derivative ng F po With respect to with respect to V. So that's df dv. mm-hmm. Tapos m and r are constants. Parang pwede yan na pa-change to. Or not. So anong mangyayari? So df dv is Is df dt kaya. hindi, tinan mo yung ano, f is mv squared over r. Okay. May So, expression ka na. mass is constant, radius is constant. Okay. 2m or Okay? 2mv over r.
Ngayon, anong slope when v is equal to 8.30 meters per second? So, slope ng graph. Ano ba yung slope ng graph? Yan yung slope ng tangent line, di ba? So, meron tayong derivative. So, how do we calculate? Ano yung magiging value? Tapos, make sure you have the right units. Okay, tapos what is the point slope daw? Ayun pala, okay. Sabi ko sa yun. Is yung ano nga. Meters, kilograms per second. Yes. Okay? Ngayon, centripetal force as a function of period naman instead of speed. T is T is what?
Yung 4 gaps. Express mo yung speed in terms of period. So it makes a circle, diba? One whole circle in period t, capital T. Kasi yun yung ano, function dito. Centripetal force versus period. Hmm. Same period. Kaya, simula ka sa F equals mv squared over r. Yun pa rin naman yung starting point niyan eh. Pero this time, since hindi in function of period and not function of v. So, ibig sabihin kailangan mong i-express yung v in terms of period. So, paano mo yun? V equals rate Okay, one whole circle siya, di ba? over yung ano yan. Period So, of ang speed ay okay, ngayon, pag sinubstitute mo yan sa expression for f, hindi, wag mo mag-differentiate. Substitute mo muna. tama. Dito. So, f equals mv squared over r, di ba? Hmm. Teka, check mo yung simplification dyan. 4 pi squared. Okay, so ngayon, ano yung slope, paano mo makukuha yung slope ng f versus period graph? Hmm. Constant. Okay.
Mm-hmm. Okay. Mm, Okay, so negative 1.5 times 10 cube. No? Ngayon, punta tayo sa next problem. So, free body diagram. Tapos, ang assumption dito, horizontal circle, no? Tapos, ano yung forces acting on the plane? Dating mass ng plane.
can write this down as... that's nice. Mm, 40 degrees. Mm-hmm. Mhm. Okay. Uh, Huwag mo munang huwag mo munang mag-substitute ng values. Try mong gawin without substitution. And then at the end. Teka, pwede ba share ng external? Di mo? Nakakita mo? Ang naka-share yung yung PDF. Ah. Hindi pa. Siya. Yan mo? Okay. Sige. So horizontal circle yan, no? So ang mas magandang gawin mo, edge view tayo. Kasi dito top view yan di ba?
So view the system from an edge. Tapos nun, set up mo yung free body diagram nung plane. Yun naman yung ano dyan eh. So ano yung forces acting on the plane. Teka, yung lift ay hindi siya upward. It's perpendicular to the surface of the wings. Meron pala pong ganun. So, Hindi, para sa wings yan eh, di ba? Perpendicular sa surface. Nasaan kung yan yung wings, so yan. Tapos, yung other force is gravity. Mabon. Okay. So, F lift at saka mg lang yung forces, no? Ngayon, yung net force along towards the center, ano dyan? So, alin yung mv squared over r?
So yung net force dyan, ang assumption natin towards the center of the circle. Okay, ngayon, ano yung net force dyan? From your free body diagram, the net force, ano yun eh? Kasi two-dimensional yung, effectively, two-dimensional yung problem natin dito. Meron tayong component na up and down, at meron tayong component na left and right. So, i-separate mo into components. Hindi pa pwedeng F-net lang. Dapat, so, MA X, MAY, tapos given yung context na circular motion siya, what can you conclude about AX and AY? So, yung X component, ano yan? Teka, net force is a vector, di ba? Ano direction ng net force? So, at that instant, saan pupunta yung net force? Ano yun eh? Isipin mo, pinapanood natin yung aircraft na yan at that instant. Nakikita natin siya front view. But it's moving on a horizontal circle. So, nasaan yung center ng circle? Nasa left? Nasa right? Where? Kasi ginagawa natin dito parang snapshot yan. Tapos at that instant, gawa tayo ng XY system. Nagkalimutan mo muna yung Fnet equals mv squared over r. MAX, MAY muna. So MAX equals ano? MAY is what? Newton's second law. Using your free body diagram. Okay, ngayon, but fx is what? Fy is what?
ano yan eh, in-identify mo lang, okay, net yung components ng total force along X and along Y, ito. Newton's second law says that should be equal to so MAX at saka MAY respectively. Anong AX? Anong AY? So ano yung saan yung so at the instant na ano yun eh, tingnan mo yung figure 6-41. May head-on view tayo ng plane. Yung lift is around yung going to the ang tawag dito? Upper right. From the center of the plane to the upper right. Yun yung direction lift. Gravity is pointing down. Diba? Saan yung nasaan yung center of motion for the plane at the instant na yung view natin siya head on. Remember, yung circle natin nakahiga. Hindi view natin from the side. So where is the center of the circle? So center of the circle is somewhere on the right, diba? So ngayon, since the center of the circle is to the right, ano yung conclude mo about acceleration, yung x component na acceleration? Tapos ano may conclude mo tungkol sa y component na acceleration? So, y component na acceleration muna, what can you conclude? AY is okay. So, now, ano yung AX naman? At the instant na view natin yung plane head on, ano yung AX? Moving in a circle siya, di ba? Tapos yung center ng circle to the right. So ano yung AX? Okay, so V squared over radius. Ngayon, meron na tayong, so alam natin na yan yung value sa acceleration. Alam natin yung x component ng net force, which is F lift sine theta. Alam na, ngayon, paano naman yung y component ng net force? Ano naman yun? Kasi kakailangan din natin yun eh. So from your free body diagram, F net y is
Ganito. Kaya, I think kaya nagkakagulo-gulo yan kasi hindi ka nasa habit na MAX equals, MAY equals. Tapos yung right hand side, doon mo ginagawa yung pagsum ng forces. So, MAX is, hindi yan, remember, MV squared over R is not a force. It's just, yan yung value ng acceleration. Yung V squared over R. It just so happens that for circular motion, the acceleration is V squared over R. But that's, ano yan eh, hindi siya sum of all, hindi yan yung sum of all forces. Yung sum of all forces ay F lift sine theta. Kaya ano yun eh, kaya ang gusto kong habit na ginagawa mo ay MA, yung components ng MA to the left, to the right, doon mo ginagawa yung summation of all forces. So, pakisulat, MAX is, so yun muna, equals, ano yung forces? F lift sine theta, no? Tapos wala nang iba. Ano yung MAY? So, MAY is, so minus mg. Ngayon, invoke mo ngayon yung fact na circular motion. Kaya ako pwede mag-substitute ng AX is V squared over R, AY equals 0. So using the two equations, the acceleration is 0 along Y for circular motion at that instant, and acceleration along X is V squared over R. Combine mo sila, ano yung makukuha mong relationship between the accelerations and the lift and the mg. So mv squared over r equals 0 equals tapos MAX is MV squared over R. So F lift MV squared over R equals F lift sine theta. Kaya send ko sa yung first two equations ko para makita mo rin. Okay, nasend ko na sa chat.
So, yung left-hand side lagi ng mga equations ko, yun yung MAX, MAY. Yung right-hand side laging galing sa free body diagram. So, everything on the right, dapat may ka Newton's third law. Everything on the left, galing lang siya sa value ng acceleration at saka sa mass. Teka, nag-update pa ba yung screen mo? Yung last na equation, ito yung last na meron na nasa screen ko. Ito ko. Ito yung currently nasa screen ko eh. At saka nakamute ka. Kaya pala. So kung nagsasalita ka for a while. Wala pala po kayo naririnig kung may nagsasalita po ako. No wonder. Mhm. Okay, so ngayon, mv squared over r is f lift sine theta. Mg is equal to f lift cosine theta. Ano yung known? Ano yung unknown? Hindi known po, known po no. I-highlight mo yung mga known. Or i-highlight mo yung mga unknown. Pwede namang, so unknown na lang. Okay. Ang pinapahanap sa atin yung radius, di ba? So what can we do? Kasi hindi natin alam yung mass. Hindi natin alam yung F lift. Gusto natin i-express yung R in terms of known quantities. So what can we do?
Parang elimination mo. Okay. So, sige, pakihanap na. So, find big R, yung radius. That is the question. Yun nga po eh. So, iniisip ko, gamitin kaya yung Ano yun? So, as it stands, hindi natin masasolve yan and get, na from that form kasi hindi siya in a form, hindi siya ano eh. Pero, pwede kang mag-identify ng ano eh, ng quantities na, okay, ito, we can solve for this combination and R. Kasi yan, hindi pwede kasi may tatlong quantities, F, M, at saka R. And So, tatlong equations. So kung gusto natin i-solve yung tatlo, kailangan natin three equations. Diba? Eh, two equations lang meron. kailangan ng another one. What? Hindi, ganito. Walang ibang equations na ibibigay sa'yo. So it's really impossible to solve for F lift or M. Pero it is possible to solve for R. Yung, actually, Okay. pwedeng ano eh. You can solve for F lift. May combination ng F and M na pwede mong i-solve. You can solve for. Pero individually, F lift and M, no. Okay, so gagawin lang somehow matanggal itong dalawa. Lipat mo na yung R. Gason, parang anin po yung M over F lift. Okay? So ngayon, kailangan mo nang i-calculate yan. Kasi express na siya in terms of known quantities. Theta is known, G is known, V is known.
Pakisulat yung substitutions ha, including the units. Ayun, alam ko na po. Alam na po. Kaya nung huminto po ako ng konti. Yung pala. Kilometers per hour, hindi wet. So I will not be fooled again. Okay, so around 2,000, mga 2.2 kilometers, no? Ayan. Okay, number 52 naman. So round off mo lang to 2.2 or 2.16. Hindi, 2.2 kasi 9.8 ang may ano natin eh. So 2 sig fig na lang tayo. So let's do number 52. Yun yung next. Sa boom? Yung ano po yung boom parang ganon. Yung ano po parang crane. Ang tawag dito? Vertical circle, rigid boom. Ano bang kaya? May naisip akong ride na ganyan eh. Parang, alam mo yung, meron siyang ano, alam mo yung, para siyang Ferris wheel, pero, Opo. pero, ano siya eh, yung, may, anong pinakamalapit na ano doon? Yeah, check ko kung ano yung mga ano, amusement park rides. Balloon, ano, booster. Yung ba yung name nun? Pendulum ride. What is a boom kasi? Yung boom po parang crane ba po yun? Isipin mo isang arm lang siya na nakakabit dun sa pang-rotate sa center. Tapos at the end of the boom, nandun nakakabit yung ride. Tumitingin ako ng ano eh, ng hmm, mukhang ano eh, ano mo yung mga pendulum rides. Isipin mo na ano, may pendulum, tapos dun sa dulo ng pendulum, instead of yung bob, nandun yung solid na pendulum, tapos nag-rotate about a center of rotation. Yung arm, yun yung boom, nasa dulo, nandun yung rider. So kasama siya sa pendulum ride classification.
a gondola, an arm, and an axle. Okay. Tingnan ko may image mas maganda kaysa sa Wikipedia. Alam ko po kasi parang yung ano, Kaya, mukhang may ano eh, mukhang may magandang image dito eh. ito nga po yung parang ano po, oil rig. Kumbaga. Mm. Okay. Pala mo. So, vertical circle siya, no? Ayun. So, nandito yung ano. .0. So, top and the bottom, no? So, ito yung R. Acceleration goes this way. Tapos, yung forces boom force and weight. And downwards. Hanggang so top lang yung interest dito. Hindi hiningi forces at the bottom. Okay.
Yung circular motion condition. Hindi yan yung circular motion condition. You're just solving for A. Yung A equals Hindi, V squared over R lang. V squared over R. Tapos is equal So, to ngayon, I think, wag mong biglain. Mag-new line ka. So, mv squared over R equals new line. So, from the first two equations, mv squared over R is yung mga argument yan eh. Equation 1, equation 2, and then from 1 and 2, wag mong lagyan ng M. Kasi ano yan eh. So mv squared over R is equal to fb minus from ano yan eh, from the first two equations, we now have that. Okay, what are we looking for? Ano yung pinapa-compute? Basahin mo yung problem statement. What's given? What do we need to find? B. So FB. So FB equals Facebook equals check ko. Bakit? Pwedeng patingin ng sorry, balik tayo. Yung A is yung magnitude. Ano ba direction acceleration? Yung V squared over R is magnitude pa lang. Akit ulit. Akit ka ng yan. So, A, yung second equation may problema kasi yung A natin sa first equation, di ba AY yan? MAY. Sulat mo na lang. MAY equals FB minus W. Sa halip na A lang. Lagyan mo na ng subscript. Yung first equation. Ngayon, yung A kaya equals V squared over R, magnitude yan. Paano related yan sa AY? no. Hindi pwedeng zero yan, di ba? Kasi pointing towards the center yung acceleration eh. Okay. Ngayon, pagka ginamit mo na positive yan, ano direction acceleration? Nasa tuktok ka nasa top tayo ng circle, di ba? Negative po. Alam natin, dapat negative yung AY. So, AY is negative V squared over R. Okay. Para tama yung direction. Ngayon, so affected na yung mga kasunod yan. Okay, ngayon, sige, pakituloy. B na lang po. Direction. Mukhang may direction nata pa yung boom. Okay. So, tama naman.
Hindi, tama naman yung ano. Okay lang yan. Mag-assume ka muna na yung FB ay upward. Pag mali yung assumption mo, magne-negative yung value. Which means, okay, same magnitude pero baliktad yung direction. Dun sa in-assume mo sa free body diagram. Anyway, ngayon, yung M, hindi natin alam. Pwede mong i-express mo lang yung M in terms of weight. M over Para G. mas simpleng. So instead of M, express mo yan in terms of weight. So minus weight. And then factor out mo yung weight. Kasi common factor naman yan eh. Mhm. Okay, ngayon, gamitin mo ngayon yan para sagutan yung parts A and B. At C, CD. So sa A, ano direction at magnitude ng F kapag V is 5 meters per second? Tapos yung C and D, pag 12 meters per second. Di, ano lang. Substitute na lang muna po. Substitute na ng values. Yung sa A at B, 5 meters per second. Yung sa C and D, 12 meters per second yung gagamitin para ma-analyze. Okay, so what does that reduce to? Okay na yung 2 sig fig. So 3.7 or 3.7 or 3 sig fig kung gusto mo. 3.72 kilonewtons. Okay. Ngayon, ano direction ng FB? From your computation, it's positive. Therefore, FB is up or down? Up po. Up. Ngayon, gamitin mo rin yan. Tapos, compute mo na. What if 12 meters per second? Ano yung makukuha mong value ng FB?
Mhm. Mhm. Paano kaya? Yes, same yung analysis mo gagana pa rin. So, So wala. mag-substitute ka lang talaga. Mm. Kasi kung mali yung inassume mong direction ng FB, ang mangyayari lang magne-negative yan para maging consistent. So, plug it in. FB, ngayon gamitin mo yung 12 meters per second. Ano mangyayari sa FB? So, FB equals W times 1 minus V square over GR. Tapos substitute mo yung values. Okay. Naano ko na parang nasa mid. So, kala ko pala na, yun na pala po yung sinabi nyo kanina, up or down. Hindi ko nabasa. So, anyway. Mm-mm. Kaya na nalito ko. Akala ko po hindi ba po may magka-tangent ba? So, something. Wala pala. So, that was just silly. I thought na meron po magkakaroon na ba ng some sort of other direction. Okay lang pala. Okay. So, yung lumabas, negative 2,350 newtons or 2 point,
mga 2.3, diba? So it means downward, and yung magnitude is 2,350 pa rin. So yung minus sign, it just tells you yung in-assume mong direction opposite sa actual. Kaya hindi mo kailangan i-baguhin yung analysis niyan eh. Kasi pag mali yung direction mo, bibigay yung negative. Parang sa pag nag-analyze ka ng circuits, assume mo muna na yung current kaya itong direction. Pag mali, bibigay yung negative na number. So, hindi siya malaking problem talaga. Kasi kuha mo pa rin yung information na kailangan from your answer eh. Okay, yung last for today, yung number 52. So, yung model dyan, pendulum. So, assume muna yung straps massless. Tapos, lahat ng mass na concentrate dun sa handle. So sa tram. So kumbaga ganito po yung nasa loob ng yung tram po pag ganun siya. Tapos ano yung dito po sa taas para sa MRT. Yung gagano mo. Nasa, di ba, pwedeng nagsiswing yung niyan eh. Pag kurbada. So, in what direction niya magsiswing? Naalala mo yung isang related na problem, yung may pendulum na nakasabit sa loob ng kotse na nag-accelerate? Opo, parang ganito po yun. So, similar sila eh. Okay, so ano yung forces? So isipin mo yung forces on the handhold. So meron from the straps. Ano pa? Dito. Baba. Waiting na ng konti. Negligible ba po yun? Important yung weight kasama talaga siya. Tapos so may forces from to eh, assume mo muna wala nakahawak diyan. Or ang assumption na wala nakahawak. Loose siya. So ano forces? Wait. Hindi kasama sa yung straps, hindi siya assume natin massless yan. So ang concern lang talaga natin ay yung handle. So what's preventing the object from falling down? May forces from the strap. So basically ito pong lang. So okay. So Yung handle lang. Pero rounding a flat corner siya eh. So, direction acceleration?
Ganun. Pag meron pa rin po ganito, F-strap, tapos meron siyang acceleration na ganyan. Anong direction magsiswing yung ano? Yung strap? Mm, F what? F na lang. F Okay. na. So, may force from the strap, tapos may force from gravity, mg. Ngayon, ano yung similar, tingnan mo yung similar na problem na may yung sa halip na rounding a corner, accelerating to the right yung yan. Or yung car with a hanging strap. Anong mangyayari when you accelerate? Anong direction magsiswing yan? Pag po siguro. Ay, hindi. Pag ganun. Sama ka. Oh, so magsiswing siya na pag ganon. So dapat pag ganyan, accelerating then to the right, should also swing in that direction. Nawa. So dapat pakita mo na magti-tilt yung yung strap. So zoom in and draw redraw. Redraw the strap, redraw the handhold. Hindi siya pwedeng vertical. The strap should be at an angle. So may force from gravity, tapos may force from the strap. Tapos acceleration is in what direction? So to the right. Okay, anyway, tuloy natin to next time. Pero kung pwede, subukan mo nang ituloy ito sa bahay or ituloy on your own. Tapos patingin ng solution next time. Nawa. Okay? Kasi 7:01 na rin eh. So we'll see each other on Thursday. So calculus, balik tayong calculus sa Thursday. And then, yun, alternating naman yung schedule natin dito eh. Nawa. Okay, so we'll stop here. I'll see you on Thursday. Bye-bye. Bye-bye po. Images.